Ayan, magandang umaga po muli sa ating lahat. Ayan, mga kapatid sa pananampalataya, maraming salamat sa Diyos muli na tayo po ay binigyan ng pagkakataon katulad po sa umaga nito. Ayan. So, tayo po ay nakapagtalaga ng ating mga sarili sa Panginoong Diyos sa araw na ito. Ayan. Kaya nga katulad ni Job na siya po ay binigyan ng Panginoong Diyos ng mga tinatangkilik, siya po ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Si Job po ay nawala at siya po ay nagpatuloy pa rin na pumupuri sa Diyos. So, ganun po ang buhay ng tao dito sa sanlibutan ito habang tayo po ay nakibuhay. Kaya tayo po ay huwag tumigil sa pagbibigay ng mga papuring pasasalamat sa Panginoong Diyos. Ayan. So, medyo nanilibago lang po sa na mayroon pong microphone. Yan, doon po kasi sa amin ay hindi po kami gumagamit nito. Yan, so, no. Okay. Hello. Yan. So, ang ating pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay ukol po sa panuntunan ng mag-asawa. So, principles of marriage. Yan po ay ayon po sa sulat ni Apostol Pablo. Yan sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto chapter 7 verse 1 to 9. Ayan, nawa po ay nanyayahan ko po kayo na pakinggan po natin. Nawa na ito po ay magiging pamantayan o panuntunan po natin bilang may mga asawa Kristiyano. So ako din po ay may asawa at ito din po ay nauukol para po sa akin. Ayan. Kung tayo po dito sa mundong ito, ayan, tayo po ay nagre-research, tayo po ay naghihingi ng mga advice sa mga professionals, ayan, para may apply po natin kung paano po magsama ng maayos sa mag-asawa. So, meron din pong panuntunan ang banal na kasulatan. So, atin pong sundan, nandito po yung monitor. Ayan, magtataka po tayo bakit si Apostol Pablo ay nagtuturo na ukol sa mag-asawa, wala naman siyang asawa. Alam naman po natin na ang karunungan na kung meron sa Apostol Pablo, yan po ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, sundan po natin ang slide sa taas at yung iba po ay pwede din pong makinig na kung medyo malabo po yung mata. Ayan. Yan po ang mapa na kung saan ay si Apostol Pablo ay naglakbay at sinunod niya ang utos ng ating Panginoon Kristo na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga hintil. Yan, ayon po sa Aklat ng Mga Gawa chapter 9, yan kung saan tinawag sa Apostol Pablo at yun po ay sinunod ni Apostol Pablo at siya po ay nangaral. Kung kaya ang ating pinag-aaralan po sa ngayon ay isa po sa lugar na kung saan ay nangaral si Apostol Pablo. Yan po ang mapa ng Gresya na kung saan po ay ipinangaral ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos. Yan. Ayan po ang Corinto. Yan. At isa po sa kung saan ay nangaral si Apostol Pablo. Yan. At yan po natin kukunin ang pag-aaralan po natin sa umaga nito. Yan, kung mapapansin po natin, kung babasahin po natin ang lahat ng sinulat ng Apostol Pablo, sinulatan ng Apostol Pablo, isa po ang mga taga-Corinto sa may mga maniligalig na mga Kristiyano itong mga taga-Corinto ito. Yan po ang isa sa buhay na historical background ng Corinto, yan na kung saan ay hanggang sa ngayon ay nananatili at yan po ay yan po yung bahay-sambahan ng mga paganong mga taga-Corinto na hanggang sa ngayon po ay nakatayo po ngayon yan sa Corinto. Yan po ay isa sa historical background ng mga taga-Corinto. Yeah. So, mga kapatid, ito po ang pag-aaralan natin sa umagang ito ayon po sa panuntunan ng mag-asawa. Pakinggan po natin at doon pa lang sa mag-aasawa. Yan, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto chapter 7 verse 1. Sundan po natin. Ito pong sinasabi. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag kumiko sa babae.
Pakinggan po natin, lalong-lalo na po dun sa mga teenager, na mga mananampalataya. Sunod. Datapwat dahil sa mga pakikiapin, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ayon po yan sa sinasabi ni Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostol Pablo, kayong mga lalaki, yan, na kayo humihipo, na hindi nyo naman asawa, yan sinasabi ni Apostol Pablo, maiging kayo ay magkaroon ng inyong mga asawa. Yan. Ganon din naman sa mga babae. Bakit? Ang sabi ng Apostol Pablo, kayo'y nahuhulog sa pakikiapid. Yan, tuloy. Ano pa? Chapter 7, verse 3. Yan, pag mag-asawa na, ang sabi ni Apostol Pablo, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. At sa babae, at gayon din naman ang babae sa asawa. Yan. Kung kaya sa paaralan po, maski sa high school, tinuturo ko yung tinatawag natin edukasyong sexual. Ayon sa pamantayan ng Biblia, pag mag-asawa kayo, ibigay mo ang nararapat na para sa babae at nararapat para sa lalaki. Ano po yun? Yung usaping sexual na tinatawag. Ay kung ayaw ng babae, pipilitin mo ba bilang isang lalaki, sasaktan mo ba? Diba nasa pag-usap po yun ang tinatawag po natin mag-asawa. Pero ang sinasabi ng Apostol Pablo dito, total, asawa mo yan, ibigay mo yung nararapat na para sa kanya. Ay sasabihin naman ng babae, anong hilig naman po kasi ni Mr. Tato? Diba mga ganong pagkakataon? Pero nasa pag-uusap po yan ng mag-asawa. Pero ang sinasabi ng Apostol Pablo, isa sa magpapatibay, ibigay mo ang nararapat sa iyong asawa. Asawa mo yan eh. Diba? Nasa pag-uusap po yan. Ang katwiran ng lalaki, pagod ako. Diba? Nasa pag-uusap yan. Sabi ng babae, pagod ako. Pero sabi ng Apostol Pablo, ayon sa kanyang kasulatan, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. At ganun din po sa babae. Yan po yung pamantayan ni Apostol Pablo na ayon po sa banal na kasulatan. At ito din po ay tinuturo sa paralan, di ba? Yung tinatawag po natin sexual education. Edukasyong sexual na tinatawag po natin. Pero yan po yung pamantayan ng Biblia. May responsibilidad po tayo sa ating mga asawa. Sa asawa natin, hindi po sa iba. Yan, tuloy. Sinasabi dito, ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Kaya nga isang laman kayo di ba? Pag-ari ka ng asawa mo, pag babae ka, pag-ari ka ng asawa mo, lalaki ka, pag-ari ka ng asawa mo. Hindi po sasabihin natin, ay desisyon ko to. Hindi po ganon. Ang pamantayan ng Biblia, sinasabi dito, ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Equal. Hindi naman pwedeng pag-aari ng kung sino man, kundi pag-aari ng asawa mo, pag-aari ka ng asawa mo. Yan, ang pagdidesisyon ay equal. Ayon po kay Apostol Pablo. Yan, kaya tanong man ay nag-asawa ka di ba? Pag nag-request si Mr., nag-request si Mrs., di ba? Sa pagpapatibay na relasyon na yan, maging open-minded po tayo. Yan, sa paral nga, tinuturo, pero ito po ay pamantayan ng banal na kasulatan. May responsibilidad ka sa asawa mo, ibigay mo yung nararapat sa asawa mo. Nasa pag-uusap. Kaya ito pong sinasabi sa sunod na talata. Huwag magpigil ang bawat isa. Maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon. Sabi ng Apostol Pablo, ay masamang ang pakiramdam ni Mrs. Pipersahin mo, ay hindi pwede, gusto mo ngayon. Sinasabi ng Apostol Pablo, huwag magpigil ang bawat isa. Yan. Kung mapagkasunduan ninyo, sa sunod na akong naaraw masakit ang masamang pakiramdam ko, pipersahin mo ba? Diba? Yan, huwag po natin abusuhin. No? Kung halimbawa kung tayo man po ay lalaki, diba? Huwag po natin abusuhin yung ating asawa. Kahit sabihin po natin asawa po natin yan, sinasabi ng Apostol Pablo, pagkasunduan yung mga bagay-bagay, lalo na po yung usaping tinatawag po natin pagsisiping. Yung iba naghahanap na, hindi lang mapagbigyan ni Mrs. ng ilang araw, ba? Pumunta na sa patay sindi. Hindi po gano'n ang sinasabi ng banal na kasulatan.